Kamusta? Kamusta? Hi to my 5F family. Hi to my 5F spiritual sisters. Hello to my spiritual mom, Apostle Catherine Craig. Hi to Jantal. Hello. I will be speaking Tagalog so that I'll just translate this through caption. Ayun. So, gusto ko lang ikwento ngayon sa inyo kung ano yung nangyari today, ano nangyari ngayong araw. Sobrang saya. Sobrang saya dahil alam ko araw-araw, bawat minuto, bawat hininga ko, kasama ko si Lord, kasama ko si Jesus by His Holy Spirit, in Spirit. Sabi ni Apostle Catherine na kailangan araw-araw na mas malakas yung spiritual natin na katauhan, spiritual state. Kailangan mas aware tayo spiritually. Ngayon na tinanggap ko si Jesus, na nasa akin na si Jesus, mapapanatili ko siya sa akin kapag lagi akong yung mindset ko is laging nasa spiritual mindset. Bakit ko yung nasabi? Kasi kung yung mindset ko is laging nasa carnal mindset o yung dati kong mindset nung hindi ko pa kilala si Lord in spirit, yung totoong siya nung hindi ko pa siya kilala, lagi akong nasa carnal mindset. Yung carnal mindset kasi siya yung nagdadala ng emosyon natin, mga desires natin, mga fleshly desires, worldly desires. Yun yung carnal mindset natin. Yun yung mga ambisyon natin sa buhay na pang sarili lang, na hindi nga siya nakasunod sa or nakabase sa kung ano ba yung ano sa atin, yung hindi inuutos, yung parang yung purpose ni God sa buhay natin. Malalaman lang natin siya pag nasa spiritual mindset na tayo. Kaya, napaka-importante na maghanap tayo ng simbahan, maghanap tayo ng leader na spiritual minded, hindi yung carnal minded. Kasi nga, yung spiritual na state natin, na estado sa buhay natin, yung pinakamahalaga, yun yung pinaka inaatake ng kaaway, yung ating spiritual na estado sa buhay. At kapag mahina tayo sa ganon, madali tayong maapi ng kaaway sa pamamagitan ng mga pagpapahirap sa atin sa buhay, yung mga bagay na lagi palpak, mga bagay na nangyayari na sa iba hindi naman nangyayari pero sa atin nangyayari, tapos na-depress tayo, na-down tayo, naiinis tayo na parang bakit ako na lang lagi, Lord, ano ba ang ginagawa ko, mabait naman ako, ganun. Pero hindi kasi sila nakabase sa physical na nakikita sa atin, nakabase sila sa spiritual natin na estado sa buhay. Kapag hindi malakas yung spiritual na kapit natin sa Diyos, na hindi siya yung Diyos natin, yung Diyos, yung hari sa buhay natin, hindi siya yung naghahari sa buhay natin, tayo yung naghahari sa buhay natin, matatalo tayo ng kaaway. Pero pag pinayagan natin si Jesus na maghari sa buhay natin, ibig sabihin lahat ng direksyon natin sa buhay ay nakabase sa kagustuhan niya, mapoprotektahan niya tayo sa mga kaaway spiritually, na makikita natin yun sa buhay natin, na mapapansin ng ibang tao sa kinikilos natin, sa pag-uugali natin, na ibang-iba. Kaya nga gusto ko i-share sa inyo yung nangyari sa akin ngayong araw. Lagi kasi akong nadidelay sa aking menstruation. Nadidelay ako ng 6 days, 7 days, tapos pinakamatagal na yung 8 days. Yung iniisip mo buntis ka pero hindi. Yun. Lagi akong delay.
Pero ngayon, praise God, hallelujah, 3 days naman akong early. So, ang galing lang, ang galing. Saka, first time ko nang magkaroon ng first day na hindi ako nag-absent. Thank you, Lord. Naramdaman ko talaga kasi na pinapalakas ako ni Lord na tinatanggal niya yung sakit. Kahit uncomfortable kasi nga malakas yung regla ko ngayon. Uncomfortable. Pero naramdaman ko na hindi siya nakaka-apekto sa akin sa mental state ko. Yung parang dati na gusto ko maghanap ng away, gusto ko maghanap ng gulo. Ganun ako dati pag meron ako. Pero ngayon, grabe, sobrang peaceful pa rin. Hindi ako yung sobrang irritable na kawawa naman yung katabi ko. Hindi. Nararamdaman ko siya na uncomfortable siya, pero hindi ako apektado mentally. So, thank you, Jesus. Andun pa rin yung peace, praise God. Andun pa rin yung pag kinausap ako, nakangiti ako, maayos ako kausap, di ako nangaaway. Praise God. Si Lord lang yun. Si Lord lang yun. Alam ko kasi, kasama ko na siya, so, ang dami ko na natutunan sa kanya. At kapag kasama mo siya, alam mo yun, kapag kasama mo yung kaibigan mo, sobrang gaan kasama. Pero ano pa si Lord, ano pa si Jesus, napakagaan, napakasarap niyang kasama sa araw-araw. Ayun nga, dinatnan ako ng maaga, so hindi ako prepared. Hindi ako prepared like today, like pagkagising ko, nagdala ako ng pamalit or ng napkin, hindi ako prepared. Pero alam mo ba, pinrepare na ako ni Lord months ahead pa lang. Kasi parang nung November pa yon, sinabi niya sa akin na lagi kang magbaon ng extra underwear, lagi kang magbaon ng isang pack ng napkin. Kasi, yun nga, pag ganung may accidents. Ako kasi dati, lagi akong parang anxious na parang lagi akong nag-worry kung anong nangyayari. Dapat prepared ako, ganun. Pero this time, chill na lang ako. Pero kahit chill ako, hindi ako nag-iisip. Tinutulungan niya ako mag-desisyon sa buhay. So, ginawa ko naman. Kaya kanina, pag CR ko, nagulat ako na, sabi ko. Kasi usually kasi, di pa ako dinadagdag, sobrang sakit na ng puson ko, as in, namimilipit ako sa sakit. Pero ngayon, nag-CR lang ako, hindi ko alam, meron na pala ako. So, ang galing, nawala yung sakit. Praise God, thank you Lord. Kasi binalik niya na yung hormones ko, ninormalize niya yung hormones ko. So, thank you Lord, praise God, wala nang sakit. Nagulat ako, Tapos, nagpalit na ako ng underwear, tapos nagsuot na ako ng napkin. Tapos, nung bandang hapon, sobrang cloudy ng utak ko. As in, parang sa cloud 9 ako. Kasi nga, na-amaze ako kay Lord. Kasi nga, supposed to be dapat sakit, namimilipit na ako sa sakit. Pero wala talaga. So, nag-CR ako para magpalit ng napkin. Ang ginawa ko, sobrang na-amaze ako kay Lord. Nino-worship ko siya sa CR. Nakalimutan ko maglagay ng bago. So, yung underwear ko natagusan ulit. Tapos, akala ko uwi na ako ng bahay kasi grabe yung nangyayari. Sabi, instead na parang maiyak sa inis or bakit ganito, parang mairita sa sarili ko. Hindi ako naiirita sa sarili ko, natatawa lang ako sa nangyayari sa akin. So, ginawa ko, buti ma-extra ulit ako underwear. Nagsuot ulit ako ng pangatlo, tapos napkin na ako. So, akalain mo, hindi ko kailangan ng saklolo nung time na yun. Kasi nga, yung Holy Spirit, in-advise niya na ako na magbaon. So, nagbaon ako. So, prepared ako. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, natatawa ako kasi hindi naman ako ganito all the time.
I mean, first time nangyari sa akin to ever in my life na matagusan. Talagang yung magbaha yung underwear ko. First time kong mangyari sa buhay ko yun. Natatawa ako kasi nga feel ko attack rin ng enemy sa akin yun. Kasi first time. Bakit siya nang-a-attack? Kasi lately nararamdaman ko na yung mga tao sa akin is nagiging malapit na sila sa akin, nagiging malambing na sila sa akin, at paunti-unti natatanggap nila ako, na nag-church ako kay Apostle Catherine, na nasi-share ko na si Apostle Catherine sa kanila. So natatanggap na nila yon, wala akong nararamdaman na rejection towards sa akin, towards sa sinishare ko. So praise God! Thank you, Lord! Kaya inis na sa akin yung enemy kasi ayaw niya nang ginagawa ko yon. Ayaw niya na ma-expose siya. Ayaw niya na yung pinakahuling podcast na shinare ni Apostle Catherine, Destroying the Works of the Devil. Na-share ko na yon twice today. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Let's spread revival here in the Philippines, around the world. Let's continue spreading the revival. Let's destroy the works of Satan. Satan, you have to be scared. We're not scared of you kasi we are an army, revival army, and the God Almighty, the Lord Jesus Christ, is with us, and you are under His feet. So, hallelujah. Amen. Kaya ilis na sa akin yung kaaway. Isa pa, 2 araw na pala na yung laundry ko, hindi ko kinukuha. Nagpapalaundry lang kasi ako, hindi ko kinukuha. Kanina ko lang kinuha. 2 bag yun, 14 kilos lahat, 7 kilos each. Nilagay ko lang sa motor ko, pinatong ko, magkapatong silang ganun. Tapos, naisip ko, maghanap ng tindahan. So, naghanap ako ng tindahan. Dahan-dahan pa ako sa gilid ng kalsada, may bumusina pa sa akin. Nagalit sa akin, binusinahan ako kasi ang bagal ko daw. So, pagkatapos nung binilisan ko na, may pupuntahan akong tindahan na malayo-layo. Binilisan ko, tapos, may napansin akong sumabit sa paa ko. Tapos, akala ko, branch lang. Tapos, parang yung pagpakiramdam ko, damit siya. So, sabi ni Lord, ala, yung damit mo nahulog. So, pag-check ko sa bag ko, sa plastic bag, nakabukas. Sabi ko, hala, bukas na bukas. Ibig sabihin yung pagka-tape niya, hindi naman kasi sila ganun mag-tape. As in, matibay sila mag-tape ng plastic bag. Pero, bukang-buka talaga. So, hindi ko na-expect na bubuka siya. Tapos, yung mga damit ko malalaglag. So, ginawa ko. Tinignan ko yung kalsada sa likod. Yung kahabaan nun. Hinanap ko yung mga damit ko. Tapos, ang daming nahulog. Ang daming damit na nahulog. Diba? Ang dami. As in, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na piraso yung nahulog. Pahinto-hinto ako dun sa kalsada. Parang nasa sidewalk ako. Parang akong naglalakad sa sidewalk na nakamotor. Kasi hinahanap ko yung mga damit ko na nahulog. Hanggang sa nakabalik ulit ako dun sa laundry shop. Tapos sabi ko dun kay ate, yung bag niyo po, bumukas. Nahulog po yung mga damit ko. Mabilis po kasi ako magpatakbo. Nahulog po sa motor. Kaya binalikan ko po. Nakarating ako dito. Tapos tawa lang ako ng tawa. Tapos siya alalang-alala siya. Tapos sabi niya, bago lang daw kasi yung staff niya na gumawa nun. Kaya mahina yung pagkakatape. Tapos tawang-tawa lang ako. Tapos siya parang natawa na din siya kasi natatawa ako kasi ang dami ko nga nahulog na damit. Pero isipin mo yun, kung first day mo, nireregla ka, tapos uncomfortable ka, tapos
yun yung nangyari sa'yo, di ba? May inis ka, may irita ka, sisigawan mo si ate, kasi parang gusto mo na umuwi, magpahinga. Pero hindi, wala akong naisip na ganon, wala akong naramdaman na ganon. Talagang gusto ko lang magkwento sa kanya para hindi mangyari sa ibang customer na nakamotor kagaya ko. Tapos, natatawa lang ako nung nagkukwento ako ng parang fun experience siya sa akin na pahinto-hinto ako sa opposite ng daan. Tapos, hinanap yung mga bra ko, mga medyas ko sa kalsada. Para sa akin, attack siya ng enemy. Kasi unang-una maaksidente ako doon sa ginagawa ko na yung mga paparating ang bibilis tapos ako pasalubong sa kanila, pwede akong maaksidente doon. So, attack siya ng enemy, pero hindi ako nag-worry, wala akong naramdamang takot, anxiety. Chill lang ako, kalmado. Tapos pinipraise ko pa si Lord habang ginagawa yun. Tapos pinipicturean ko yung mga damit ko, natutuwa ako, papakita ko sa asawa ko. Glory to God, hallelujah. Grabe yung transformation ni Lord sa ugali ko, sa personality ko. Overall, masasabi ko talaga na napakasarap kasama ni Lord. Napakasarap niyang kasama. Kasi, hindi ka talo eh. Kapag dumating na yung mga ganong mga maliliit na aksidente, hindi ka talo. Nasa iyo pa rin yung peace, yung joy, hindi yun mawawala. Hindi siya yung peace na galing sa ibang tao. Peace na galing sa Diyos. Napakasarap niyang maramdaman yung peace na yun, yung joy na yun, na wala talaga anxiety, worry, parang irritation, wala as in. Sobrang peaceful, sobrang joyful ko pa din, sobrang gino-glorify ko talaga si Lord sa buhay ko kasi napakasarap kasama ni Lord. Yung mga hindi mo maiisip gawin, mga hindi mo mapapansin pag ikaw lang, kasi puro bulong ng bulong sa yung kaaway ko, ano yung mga pinag-iisip mo na galing sa kanya. Pero kapag si Lord na yung naghari ng buhay mo, wala nang ganun. Hindi ka niya bibigyan ng problema, hindi ka niya bibigyan ng iisipin mo. Wala. Ano ka lang, sandal ka lang sa kanya, tingin ka lang sa kanya, lagi. Kasapin mo lang siya lagi. Love you, Lord. Lord, salamat talaga sa lahat. Love you, Lord. Ako puro ganun. Love you, Lord. Katingin lang ako, nakasandal lang ako lagi sa kanya. Pag may galing sa kaaway, sasabi ko, umalis ka, lumayas ka. Hindi totoo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Mas naniniwala na ako kay Jesus. Mas naniniwala na ako sa salita niya, sa mga salita niya, na mahal niya ako, na lagi niya akong inaalalaya, na lagi niya akong sinasamahan, na lagi niya akong pinoprotektahan, na hinahanda niya yung future ko, na pagagandahin niya yung buhay ko, bibigyan niya ako ng mga kailangan ko, hindi ko na dapat yun isipin, gagawin niya yun, ibibigay niya yun sa tamang panahon. Ang kailangan ko lang gawin is lagi akong magtiwala sa kanya, lagi akong tumingin sa kanya, lagi akong magpaturo sa kanya, lagi akong sumunod sa kanya, magpaturo sa kanya in a way na makikinig ako sa pastor namin, kay Apostle Catherine Craig, na yung mga ina-advise, mga tinuturo ni Apostle Catherine Craig is ina-apply sa buhay, ina-apply namin sa buhay ko. Kasi yun ang mahalaga. Kasi si Apostle Catherine Craig, talagang ginagamit siya ni Lord. Talagang sumusunod sa kanya yung mga signs, wonders, and miracles, mga milagro. Sumusunod sa kanya. Kaya, pinagpipray niya kami, binibigyan niya kami ng
ng blessing ni Lord, ng protection ni Lord. At kapag tinanggap namin yun, sobra-sobra pa yung binibigay sa amin ni Lord. At syempre, si Apostle Catherine, dahil isa siyang servant ni God, kailangan niya ng suporta. Kaya yung hinihingi niyang tithes, sowing, yun is to support the ministry, the movement of God, para mas madami siyang ma-reach na tao, para makip niya yung church na kung saan siya nag-church ngayon. Syempre, nagbabayad siya ng rent, tapos kailangan niya ng pambayad ng internet, tapos kailangan niya ng pamasahe papunta sa mga iba't ibang bansa na pinupuntahan niya. Kaya normal lang na ibigay natin yung tulong na meron tayo sa kanya, kasi hindi lang naman para sa kanya yun para sa Diyos yun para kay Lord, kasi si Lord hindi naman siya mag-uhulog ng pera mula sa langit. Kailangan kung ano yung blessing na binigay niya sa atin is magamit natin sa tamang paraan, sa paraan na gusto niya, hindi sa paraan na gusto natin, hindi sa paraan na gusto ng kaaway, kundi sa paraan na gusto niya, para sunod-sunod yung biyaya. Dahil pagkakatiwalaan niya tayo sa finances, sa resources na meron tayo, papalitan niya yun ng sobra pa, ng mas higit-higit pa. Dahil mapagkakatiwalaan tayo at hindi tayo sakim sa pera, at mapagbigay tayo at hindi tayo madamot sa kanya. So, yun lang. Kapag nag-church na kayo sa 5F Church, manood lang kayo online sa YouTube channel ni Apostle Catherine Craig. Kahit hindi live, pwede niyong panoorin, pwede niyong ulit-ulitin. Kapag English, alam ko sa iba sa inyo, English yun, kaya pag medyo mabilis siya magsalita, pwede niyo naman yun bagalan yung speed para mas ma-pick up niyo yung words, mas maintindihan niyo. Yun din yung ginagawa ko, pinapractice ko na yung comprehension skills ko, kasi diba mabagal ka magsalita. So, sa Spotify, pag nakikinig ako sa kanya, naka 0.7 yung speed. Para ramdam na ramdam ko yung sinasabi niya. Hindi masyadong mabilis. Naintindihan ko. Pwede niyo rin gawin yun. At sana magkaroon na tayo ng translation talaga sa Tagalog. Kaya ngayon nagtatagalog na ako para masanay na ako magtagalog. Kasi tahimik talaga ako na tao, hindi ako pala salita. So, bihira ako magsalita. Kaya bihira rin ako magtagalog. Tapos pag nagsasalita ako English, nagsusulat ako English. Kaya ngayon, magtatagalog na ako. Simula ngayon, para sa inyo, para sa atin, para sa ating bansa, para mas maraming tao ang makakilala kay Jesus. Sa tunay na Jesus. Yung Jesus na talagang masasabi mo na nabago niya yung buhay mo. Hindi lang yung mga parte na gusto mong baguhin niya, pero buong buhay mo babaguhin niya. Isuko mo lang ang buhay mo sa kanya, ibigay mo lang ang buong tiwala mo sa kanya, ibuhos mo ang buong pagmamahal mo sa kanya, hindi ka magsisisi. So, salamat sa makikinig. Yun lang. Maraming salamat. Bye!